لأصل حياتي قرآن. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tanggalin natin muna yung background kasi para tatanggalin yung background. Ayan. Para walang green kasi may halo na. Ayan. Ayan. Yan ang original. Wala na yung ano. Okay. Alhamdulillah, tayo nagpapasalamat sa dakilang lumikha dahil nabigyan tayo ng pagkakataon muli na akala ko mahinto na kasi lagi tayong may mashallah, alhamdulillah. So, bali, dahil po ang ating oras ay limitado, hanggang ano po ako, 8:15. Okay. Hanggang 15, malapit na si ako na. Okay. Bali sa ngayon sa pangpitong ano tayo yata kwento no sa wikang Arabic. Medyo matagal na ano na hindi nakatin si Muslimin kaya hindi na napag-aralan yung mula 1 hanggang 6, di ba? Okay. Sa mga kababayan, meron din kaming ano, nag-umpisa kami hanggang ano kami yata kwento hanggang 3. Dahil siyempre sila rin yung mga natutong magbasa ng Arabic, saya lumipat kami rin sa Arabic. Dahil may ang oras natin ngayon, dati-dati ang ginagawa namin, dalawa yung parang ano namin, para sa beginner at saka sa advanced, di ba? Kasi si Abdullah, doon natin siya sinusubukan sa yung mula lesson 1 hanggang 10. Di ba, sa susunod inshallah. Sa ngayon, makinig siya muna. Okay? Kung patuloy ang bakasyon, kahit nasa bakasyon ako, pwede rin ako mag-ano. Kasi malakas doon yung ano namin doon. Okay. Ayan, pitong kwento sa wikang Arabic. Pabilis yan. Ayan. Ang ating ikukwento ngayon ay si Muhammad. Si Muhammad. Okay, si Muhammad. Kharaja, ayun, nakaligtan, dinalagyan ng bawil yung ra, no? Kharaja Muhammadun minal bait. Ayan. Kharaja Muhammadun minal bait. Kharaja, ito ay past tense po yan. Lumabas, ano? Si Muhammad, mina, ibig sabihin mula. O di kaya galing. Saan galing? Al-bait. Sa bahay. Ayun. So madali, no? Si Muhammad ay lumabas mula sa kanyang o galing sa bahay. Ayan. Okay. Bakit siya lumabas? Ay, alamin natin ngayon. Okay. Lumabas, rakibal hafila. Sumakay siya sa bus. Pag sinabi hafila, ito yung parang, hindi yung mga malalaking bus. Anong tawag doon? Minibus? O di kaya, di ba mayroon ding katawag, isang Hindi yung bus na mabilis. maliit na bus na may tawag noon. Yung shuttle. Parang gano'n. At meron pa silang minsan na narinig na ginagamit. Yung malaki? Maliit. Pagbabalik. Na Ay, poster. okay yan. Poster. Parang yan ang coaster na ginagamit nila. Okay. Hindi nagkape siya, no? Magkape muna siya, no? Habang ano, si Muslim hindi nagkape. Rakiba, kumbaga, nakasakay na yan. Sumakay na sa isang coaster. Kasi yan ang tinutugin na hafila. Kasi kapag bus, malaki yung bus na tinutukoy nila. Yan. Okay. Minibus. Thumma nazala amamal madrasati. Thumma nazala amamal madrasati. Pagkatapos, yung thumma, yan ay pagkatapos, nazala. Pag sinabi nazala, kumbaga bumaba. So, saan siya bumaba? Amamal madrasati. Pag sinabi amama, yung sa tapat, o di kaya sa mismong sa harap ng paaralan. Okay. Thumma nazala amamal madrasati. Sumakay muna siya ng bus, tapos pagdating sa ano ay bumaba sa mismo sa tapat o di kaya harap ng
madrasa o paaralan. Dhahaba ilal maktabati. So pagbaba niya, ang ginawa niya ay dhahaba, pumunta ila sa library. Sa library. Pumunta siya sa library. Okay? Pag tinanggal po yung taul marbuta dyan, yung taul marbuta, pag tinanggal po ito, pag tinanggal yan, magiging opisina. Kaya naging library dahil maktaba. Yun ang pagkakaiba nila, opisina at saka library. Okay. Wajalasa alal kursi at umupo. Ayan, jalasa umupo. Sa umupo ala. Kumbaga sa silya o di kaya sa kursi kasi meron ding ang kursi, ginagamit namin yan sa mga marano na kursi. Salitang marano din yan. Kursi kumbaga. Di ba? Wajala sa alal kursi. Umupo siya sa pwede rin gumamit tayo ng makaada kasi meron ding Arabic na makaada. Makaada, ibig sabihin, upuan din yun. Kursi din ang tinutukoy. Okay. ثم تناول كتاب اللغة العربية. ثم تناول كتاب اللغة العربية. At pagkatapos, pag sinabi tanawala, inihanda po niya yung isang aklat, kitab, isang aklat, Lugatul Arabiya, pag sinabi luga, ito yung lingwahe, wika ng Arabi. Ibig sabihin, ang kanyang inihanda na kung saan isang aklat na ano po ay Arabic. Hindi po English, hindi po kung anong wika, kundi Arabic po lamang yung kanyang inihanda. So bakit? Waqara'a. So kaya pala inihanda niya kasi babasahin niya. Kaya at binasa ni Muhammad ba'dal suhuf. So binasa ni Muhammad yung ilan. Kasi pag sinabi ba'd, hindi buo. Ilan lang ang tinutukoy. Marit 5 o 4. Ang tinutukoy yung suhuf ay yung sa mga page yata, yun ang tinutukoy. Halimbawa, maaari na nagbasa siya ng 5 page o di kaya 10 page, yun ang tinutukoy doon sa aklat na kanyang binasa. Thumma hamala haqibatahu. Thumma hamala haqibatahu. Pagkatapos ay hamala dinala. Anong dinala ni Muhammad? Haqibatahu. Ang kanyang bag, no? Hakiba. Pag sinabi hakibaton, yun ay bag, hakibaton. So dahil yung had dyan, itong ha ay bumabalik kay Muhammad kaya hakibatahu. Ibig sabihin, yung hu bumabalik kay Muhammad. Ang kanyang bag. Ang kanyang bag. Summa hamala hakibatahu. Wa dhahaba ila saf. Ayan. At pumunta sa pag sinabi saf, ito yung kumbaga mga room, no? Na kung saan saan siya naka-room doon na mag-aaral, yun ang tinutukoy na saf. Wa dhahaba ila saf. Ayan. Bali pangkalahatan yan, no? Inulit natin. Kharaja Muhammadun minal bait rakibal hafilata thumma nazala amama al-madrasati ذهب إلى المكتبة وجلس على الكرسي ثم تناول كتاب اللغة العربية وقرأ محمد بعض الصحف ثم حمل حقيبته وذهب إلى الصف. Okay, mga verb po dyan na tinutukoy una, kharaja, rakiba, nazala, wajalasa, dahaba, tanawala, waqara, hamala, dahaba. Ang mga verb na tinutukoy po dyan, lahat po yan ay mga past tense. Kharaja, rakiba. Kumbaga, kasi kinukwento yan dahil siyempre tapos na kumbaga. Okay. Bali yung Muhammadun, yan ay mga noun.
kasi ism po yan, al-bait, yung al-madrasa, yung al-maktaba, yung al-kursi, yung lugatul arabiya, yung Muhammad, mga pangalan, as-suhuf, thumma, kaibata, yan, saf. Okay, kung alimbawa, gagamitin natin po yan sa pangbabae, okay, sa pangbabae, alimbawa, babae, di ba? Gagamitan ng babae. Lahat po yan, yung kharajat, dadagdagan ng kharajat. Yung rakiba, rakibat. Yung nazala, nazalat. Dahaba, dahabat. Jalasa, jalasat. Tanawala, tanawalat. Qara'at, hamalat, dahabat. Pagbabayang gagamitan mo dyan. Kasi ano yung lalaki ang tinutukoy. Tapos papalitan mo rin yung mga pangalan. Halimbawa, Muhammadun, babae na ilalagay mo na pangalan. Halimbawa, Kharajat Maryam. Yan. Kharajat Khadija. Wala pong problema doon. Yan. Okay. May mga taul marbuta po dyan. Halimbawa, yung al-hafilata, al-maktaba. Opo. So, dahil po, halimbawa, siyempre yan ang original. Kumbaga, pangalan po niya, hindi po pwedeng tanggalin yung taul marbuta kasi mawawala na yung pagiging halimbawa, hafila. Pag binos mo hafila, tinanggal yung taul marbuta, hindi na magiging kostero, hindi kaya bas na maliit. Al-maktaba, pag tinanggal mo yung taul marbuta, ganun din, hindi na magiging library kasi pag al-maktab, nagiging ano na, office na. Opo. Yan, mayroon din mga ano, okay, hindi naman yan ang pinakapunto natin muna. Ang ating pong pinakapunto, kumbaga pangunahin na dapat maintindihan at maunawahan, ay kung ano yung nakikita po natin dyan muna, paano natin maisaulo, makabisado, at tapos pwede natin ginagamit sa ating kumbaga pagkikipag-usap. Opo. Halimbawa, may nagtanong, saan si Muhammad? Di ba? O di kaya yung itinanong sa'yo, saan si ganito? Pwede mo gamitin yan. Kharaja Muhammadun minal maktab. Ibig sabihin, lumabas na si Muhammad sa opisina. Yun ang tinutukoy doon. Kasi nasa opisina siya. Maktab. Minal maktab. Okay. Rakiba, alimbawa, magtanong si anong sinakyan niya? Rakiba ta'ira. Sumakay siya ng eroplano. Rakiba sayara. Sumakay siya ng sasakyan. Rakiba daraja, sumakay siya ng bisikleta. So marami kang pwedeng ipalit doon. Okay. Nazala, bumaba. Okay, bumaba sa tapat. Madrasa. Pwede rin palitan yung amama kasi pag sinabi amama, ito yung harap, di ba? So pwede yung palitan ng khalf. Halimbawa, yung sa likod. Di ba? Bumaba sa likod ng madrasa. Thumma nazala, khalful madrasa. Ibig sabihin, bumaba siya sa khalfal madrasa, likod. Kumbaga sa likod. O di kaya, yung amam, o di kaya sa likod, pwedeng palitan ng yamin o di kaya yasar. Ibig sabihin, may sa kaliwa o sa kanan. Wala pong problema dyan. Okay. Sa katunayan, ito po ay makakatulong po sa atin kung tayo ay nakakabasa ng Arabic. Kasi siyempre, unang-una, dahil siyempre nababasa po natin, so ang kulang lang doon, yung kahulugan. Ano po bang tinutukoy na kahulugan para maano po natin? Subhanallah. Okay? Pwede tayo magtanong muna kasi meron akong pang 9 minutes. Inshallah, 9 minutes. Bali sa susunod inshallah ay maaga po tayo. Dahil para sa sa mga bagon tulad ni Abdullah, dahil si Abdullah meron kaming lesson na tinatapos parang hanggang 3 lesson yata, no? Yung itinuturo ko sa inyo, 3 lesson yata sa 3
sa lesson 3. Ano sa ngayon ng ano mo, Abdullah? Okay na, nakabisado na yung Arabic alphabet kahit balik-balik ta rin. Hindi pa rin bro. Meron ba? Mayroon pa rin. Practice tayo ano. Madali yan. Ganun ba? Kaya pang perfect lahat. May bonus. Sarap-sarap mo. Isa-isa. Ah, Yun ang mahalaga dun bro, yung kahit isa sa ilagay, pag nakita mo Oo. sa alam mo sa, pag ginagawa mo rin, makakapabasa ka na makabasa ka na talaga. Iba sa gitna. Tapos magbago lang. Hindi bro, kahit na magbago yun, bro, pag kabisado mo talaga yung 28 na yun, kahit saan sa ilagay, kumasa na, hindi sa pasunod ba, ibalik talaga yung mababasa mo sa, matatandaan mo sa, mababasa mo, mababasa mo. Mashallah. Ganito ang gawin mo. No? Dagdag na technique kay Abdullah kasi para makabol. Pwede naman sarili mo mismo bigyan mo ng pagsusulit, di ba? Okay, basahin mo yung Arabic alphabet, di ba? Madali pag sa simula, alif ba, madali yan kasi parang na ano yan. Subukan mo baliktarin mo, alif ba, ya. Di ba? Ayan. So kung nababanggit mo yung mula sa ya, Pabalik. Alif. tapos kung mayroong hindi mo matatandaan, yun ang lagyan mo ng palatandaan. Ito yun. O kung halimbawa hanggang sa alif ay meron kang mga sampu na hindi mo na nakikilala, natatandaan, yun ang isi-separate mo ngayon. Tapos ito ang pupukusan mo ngayon. Kasi yung iba doon, Kabisado mo na. kabisado mo yun. So siguro nakaisang buwan na tayo. Pwede rin yung gawin mo, alin sa alif batata, alif, tanggalin mo ang alif, tapos alif batata, pero basahin mo pa sa muna, tapos tanggalin mo. Hanggang sa maubos mong tiglit ka, bura. Madali. Pwede rin. Bigay ng oras. Yun lang, oras lang kulang sa atin. Siguro dahil uminto tayo, kaya uminto rin. Hindi ka rin kasi nagtatanong pag walang, dapat gayahin mo kami. Pakasunod na ako, titingnan ko gano'n nga itong ano. Yung ano. Anak mo Hindi nga, kaya ang gawin mo nga, kaya may memorize mo talaga siya. Meron akong isang estudyante, yung kanina na nasa live, babae yun. Natuto siya doon lamang sa mga ipinopost natin na lesson 1, 2, 3, hanggang 10. Nagtaka ko nung kasi every Monday meron din kaming Arabic. Hindi ko akalain siya yung magbabasa lahat ng ipapakita ko. Kasi hanggang kami sa tapos yung 10 lesson, Ano talaga, yung mga advance, ano na ngayon, ganito rin ang tinuturo ko sa kanila, yung advance. Pero siya hindi siya advance kasi bago yakap ng Islam. Hindi ko inaakala na siya yung magbubuluntin na magbabasa kasi ano kami, hanggang lesson 4. interested talaga. Okay, lesson 4, pagka nakapagpaliwanag ako, meron susunod na mga exercise. Alam ko kung sino yung may mga natatanda doon. No? Sige, sabi, magunang kayo Tuwing may pinapakita ko doon, siya ang nagbabasa. Okay, Fakrun. Habla. Sabi ko, hindi ko makapanipaniwala. Sabi ko, paano mo? Sabi na, alam mo siya, kasi binibigyan ko talaga ng oras. Interested talaga. So, iyang sukon, di ba, pang lesson, lesson 4 ang lesson namin. Yung sukon. Mahirap yung sukon kasi hindi pataka, hindi ka sarili dama, di ba? Lima, ahsa, habla, marami na mga ano doon na medyo mahirap basahin yan. Pero lahat na nababasa. So, isa rin po yun sa nakita ko na talagang nagbigay ng oras. Inshallah, Abdullah, para sa sunod, okay. Pag-aralan mo baka sa next mag-review tayo mula alif, mula lesson 1 hanggang 3 lang. Mabilis. O para makaano ka. Tapos sa kanilang lipat ng 4 at saka 5. Bumabalik pa rin tayo. Yung 4 ay ano yun, sukon. Sukon. Tapos yung sa 5 ay ano yata, shadda. Hindi ko nagkamali. Sadda, madali. O sa next week. Agahan mo. Kasi Tanwin. Okay. Kung gusto ni mag-review, Oo. meron dyan sa sa YouTube na napakarami, di ba?
Lesson 1, 2, 3, 4, lahat ko yan na nai-upload po yan. Okay, inshallah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tanggalin natin muna yung background kasi para tatanggalin yung background. Ayan. Para walang green kasi may halo na. Ayan. Ayan. Yan ang original. Wala na yung Okay. Alhamdulillah. Tayo nagpapasalamat sa dakilang lumikha dahil nabigyan tayo ng pagkakataon muli na akala ko mahinto na kasi lagi tayong may mashallah, alhamdulillah. So, bali, dahil po ang ating oras ay limitado, hanggang po ako, 8:15. Okay. Hanggang 15, malapit na si ako na. Okay. Bali, sa ngayon, sa pangpitong tayo yata, kwento sa wikang Arabic. Medyo matagal na na hindi nakatin si Muslimin, kaya hindi na napag-aralan yung mula 1 hanggang 6, di ba? Okay. Sa mga kababayan, meron din kami nag-umpisa kami hanggang kami yata kwento hanggang 3. Dahil siyempre sila rin yung mga natutong magbasa ng Arabic, saya lumipat kami rin sa Arabic. Dahil may ang oras natin ngayon, dati-rati ang ginagawa namin, dalawa yung parang namin, para sa beginner at saka sa advanced, di ba? Kasi si Abdullah, doon natin siya sinusubukan sa yung mula lesson 1 hanggang 10. Di ba, sa susunod inshallah. Sa ngayon, makinig siya muna. Okay? Kung patuloy ang bakasyon, kahit nasa bakasyon ako, pwede rin ako kasi malakas doon yung namin doon. Okay. Ayan, pitong kwento sa wikang Arabic. Pabilis yan. Ayan. Ang ating ikukwento ngayon ay si Muhammad. Si Muhammad. Okay, si Muhammad. Kharaja, ayun, nakaligtan, dinalagyan ng bawil yung ra, Kharaja Muhammadun minal bait. Ayan. Kharaja Muhammadun minal bait. Kharaja, ito ay past tense po yan. Lumabas, si Muhammad, mina, ibig sabihin mula. O di kaya galing. Saan galing? Al-bait. Sa bahay. Ayun. So madali, si Muhammad ay lumabas mula sa kanyang o galing sa bahay. Ayan. Okay. Bakit siya lumabas? Ay, alamin natin ngayon. Okay. Lumabas, rakibal hafila. Sumakay siya sa bus. Pag sinabi hafila, ito yung parang, hindi yung mga malalaking bus. Anong tawag doon? Minibus? O di kaya, di ba mayroon ding katawag isang Hindi yung basta mabilis. maliit na bus na may tawag noon? Yung van. Shuttle. Parang gano'n. At meron pa silang minsan na narinig na ginagamit. Yung malaki? Maliit. Pagbabalik. Na minsan, Poster. ako yan. Poster. Parang yan ang coaster na ginagamit nila. Okay. Hindi nagkape siya, Magkape muna siya, habang si Muslim hindi nagkape. Rakiba, kumbaga nakasakay na yan. Sumakay na sa isang coaster. Kasi yan ang tinutugin na hafila. Kasi kapag bus, malaki yung bus na tinutukoy nila. Yan. Okay. Minibus. Thumma nazala amamal madrasati. Thumma nazala amamal madrasati. Pagkatapos, yung thumma, yan ay pagkatapos, nazala. Pag sinabi nazala, kumbaga bumaba. So, saan siya bumaba? Amamal madrasati. Pag sinabi amama, yung sa tapat, o di kaya sa mismong sa harap ng paaralan. Okay. Thumma nazala amamal madrasati. Sumakay muna siya ng bus, tapos pagdating sa ay bumaba
sa mismo sa tapat o di kaya harap ng madrasa o paaralan. Dhahaba ilal maktabati. So pagbaba niya, ang ginawa niya ay dhahaba, pumunta ila sa library. Sa library. Pumunta siya sa library. Okay? Pag tinanggal po yung taul marbuta dyan, yung taul marbuta, pag tinanggal po ito, pag tinanggal yan, magiging opisina. Kaya naging library dahil maktaba. Yun ang pagkakaiba nila, opisina at saka library. Okay. Wajalasa alal kursi at umupo. Ayan, jalasa umupo. Sa umupo ala. Kumbaga sa silya o di kaya sa kursi kasi meron ding ang kursi, ginagamit namin yan sa mga Maranaw na kursi. Salitang Maranaw din yan. Kursi kumbaga. Di ba? Wajala sa alal kursi. Umupo siya sa pwede rin gumamit tayo ng makaada kasi meron ding Arabic na makaada. Makaada, ibig sabihin, upuan din yun. Kursi din ang tinutukoy. Okay. ثم تناول كتاب اللغة العربية. ثم تناول كتاب اللغة العربية. At pagkatapos, pag sinabi tanawala, inihanda po niya yung isang aklat, kitab, isang aklat, Lugatul Arabiya, pag sinabi luga, ito yung lingwahe, wika ng Arabic. Ibig sabihin, ang kanyang inihanda na kung saan isang aklat na ano po ay Arabic. Hindi po English, hindi po kung anong wika, kundi Arabic po lamang yung kanyang inihanda. So bakit? Waqara'a. So kaya pala inihanda niya kasi babasahin niya. Kaya at binasa ni Muhammad ba'da suhuf. So binasa ni Muhammad yung ilan kasi pag sinabi ba'd hindi buo. Ilan lang ang tinutukoy, marit 5 o 4 ang tinutukoy. Yung suhuf ay yung sa mga page yata, yun ang tinutukoy. Halimbawa, maaari na nagbasa siya ng 5 page o di kaya 10 page, yun ang tinutukoy dun sa aklat na kanyang binasa. Thumma hamala haqibatahu. Thumma hamala haqibatahu. Pagkatapos ay hamala dinala. Anong dinala ni Muhammad? Haqibatahu. Ang kanyang bag, no? Hakiba. Pag sinabi hakibaton, yun ay bag, hakibaton. So dahil yung ha dyan, itong ha ay bumabalik kay Muhammad kaya hakibatahu. Ibig sabihin, yung hu bumabalik kay Muhammad. Ang kanyang bag. Ang kanyang bag. Summa hamala hakibatahu. Wa dhahaba ila saf. Ayan. At pumunta sa pag sinabi saf, ito yung kumbaga mga room, no? Na kung saan saan siya naka-room doon na mag-aaral, yun ang tinutukoy na saf. Wa dhahaba ila saf. Ayan. Bali pangkalahatan yan, no? Inulit natin. Kharaja Muhammadun minal bayt rakiba al-hafilata thumma nazala amama al-madrasati ذهب إلى المكتبة وجلس على الكرسي ثم تناول كتاب اللغة العربية وقرأ محمد بعض الصحف ثم حمل حقيبته وذهب إلى الصف. Okay, mga verb po dyan na tinutukoy una, kharaja, rakiba, nazala, wajalasa, dahaba, tanawala, waqara, hamala, dahaba. Ang mga verb na tinutukoy po dyan, lahat po yan ay mga past tense. Kharaja, rakiba. Kumbaga, kasi kinukwento yan dahil siyempre tapos na kumbaga. Okay.
Bali yung Muhammadun, yan ay mga noun, kasi ism po yan, al-bait, yung al-madrasa, yung al-maktaba, yung al-kursi, yung lugatul Arabiya, yung Muhammad, mga pangalan, as-suhuf, thumma, kaibata, yan, saf. Okay, kung alimbawa, gagamitin natin po yan sa pangbabae, okay, sa pangbabae, alimbawa, babae, di ba? Gagamitan natin babae. Lahat po yan, yung kharajat, dadagdagan ng ta, kharajat. Yung rakiba, rakibat. Yung nazala, nazalat. Dahaba, dahabat. Jalasa, jalasat. Tanawala, tanawalat. Qara'at, hamalat, dahabat. Pagbabayang gagamitan mo dyan. Kasi ano yung lalaki ang tinutukoy. Tapos papalitan mo rin yung mga pangalan. Halimbawa, Muhammadun, babae na ilalagay mo na pangalan. Halimbawa, Kharajat Maryam. Yan. Kharajat Khadija. Wala pong problema doon. Yan. Okay. May mga taul marbuta po dyan. Halimbawa, yung al-hafilata, al-maktaba. Opo. So, dahil po, halimbawa, siyempre yan ang original. Kumbaga, pangalan po niya, hindi po pwedeng tanggalin yung taul marbuta kasi mawawala na yung pagiging halimbawa, hafila. Pag binos mo hafila, tinanggal yung taul marbuta, hindi na magiging kostero, hindi kaya bas na maliit. Al-maktaba, pag tinanggal mo yung taul marbuta, ganun din, hindi na magiging library kasi pag maktab, nagiging ano na, office na. Opo. Yan, mayroon din mga ano, okay, hindi naman yan ang pinakapunto natin muna. Ang ating pong pinakapunto, kumbaga pangunay na dapat maintindihan at maunawahan, ay kung ano yung nakikita po natin dyan muna, paano natin maisaulo, makabisado, at tapos pwede natin ginagamit sa ating kumbaga pagkikipag-usap. Opo. Halimbawa, may nagtanong, saan si Muhammad? Diba? O di kaya yung itinanong sa'yo, saan si ganito? Pwede mo gamitin yan. Kharaja Muhammadun. Minal maktab. Ibig sabihin, lumabas na si Muhammad sa opisina. Yun ang tinutukoy doon. Kasi nasa opisina siya. Maktab. Minal maktab. Okay. Rakiba, alimbawa, magtanong si anong sinakyan niya? Rakiba ta'ira. Sumakay siya ng eroplano. Rakiba sayara. Sumakay siya ng sasakyan. Rakiba daraja, sumakay siya ng bisikleta. So marami kang pwedeng ipalit doon. Okay. Nazala, bumaba. Okay, bumaba sa tapat. Madrasa. Pwede rin palitan yung amama kasi pag sinabi amama, ito yung harap, di ba? So pwede yung palitan ng khalf. Halimbawa, yung sa likod. Di ba? Bumaba sa likod ng madrasa. Thumma nazala, khalful madrasa. Ibig sabihin, bumaba siya sa khalfal madrasa, likod. Kumbaga sa likod. O di kaya, yung amam, o di kaya sa likod, pwedeng palitan ng yamin, o di kaya yasar. Ibig sabihin, may sa kaliwa o sa kanan. Wala pong problema dyan. Okay. Sa katunayan, ito po ay makakatulong po sa atin kung tayo ay nakakabasa ng Arabic. Kasi siyempre, unang-una, dahil siyempre nababasa po natin, so ang kulang lang doon, yung kahulugan. Ano po bang tinutukoy na kahulugan para maano po natin? Subhanallah. Okay? Pwede tayo magtanong muna kasi meron akong pang 9 minutes. Inshallah, 9 minutes. Bali sa susunod inshallah ay maaga po tayo. Dahil para sa sa mga bagon tulad ni Abdullah, dahil si Abdullah meron kaming lesson na tinatapos parang hanggang 3 lesson yata, no? Yung tinuturo ko sa inyo.
Tatlong lesson yata sa sa lesson 3. Ano sa ngayon ng ano mo, Abdullah? Okay na, nakabisado na yung Arabic alphabet kahit balik-balik ta rin. Hindi pa rin bro. Meron ba? Mayroon pa rin. Practice tayo rin. Practice pa ano. Madali yan. Ganun ba? Kaya pang perfect lahat. Wala bonus. Salat-salat mo. Ano yung isa-isa? Yun ang mahalaga dun bro, yung kahit isa sa ilagay, pag nakita mo sa alam mo sa, pag ginagawa mo rin, makakapabasa ka na talaga. Ano yung iba sa gitna, tapos magbago na. Hindi bro, kahit magbago yun, bro, pag kabisado mo talaga yung 28 na yun, kahit saan sa ilagay, kumasa na, hindi sa pasunod ba, ibalik talaga yung mababasa mo sa, matatandaan mo sa, mababasa mo na. Martial law. Ganito ang gawin mo. No? Dagdag na technique kay Abdullah kasi para makabol. Pwede naman sarili mo mismo bigyan mo ng pagsusulit, di ba? Okay, basahin mo yung Arabic alphabet, di ba? Madali pag sa simula, aliba, madali yan kasi parang na ano yan. Subukan mo baliktarin mo, alimbawa, ya. Di ba? Ayan. So kung nababanggit mo yung mula sa ya, pabalik. Tapos kung mayroong hindi mo matatandaan, yun ang lagyan mo ng palatandaan. Ito yun. O kung halimbawa hanggang sa alif ay meron kang mga sampo na hindi mo na nakikilala, natatandaan, yun ang isi-separate mo ngayon. Tapos ito ang pupukusan mo ngayon. Kasi yung iba doon, Kabisado mo na. kabisado mo yun. So siguro nakaisang buwan na tayo. Pwede rin yung gawin mo, alin sa alip batata, alip, tanggalin mo ang alip, tapos alip batata, pero basahin mo pa sa muna, tapos tanggalin mo. Hanggang sa maubos mong tintit ka, bura. Madali. Pwede rin. Bigay ng oras. Yun lang, oras lang kulang sa atin. Siguro dahil uminto tayo, kaya uminto rin. Hindi ka rin kasi nagtatanong pag walang, Dapat, dapat gayahin mo kami. Pagkasurat-surat ako, titingnan ko gano'n ba itong ano. Yung ano. Arma ko mo Hindi nga, kaya ang gawin mo nga, kaya may memorize mo talaga siya. Meron akong isang estudyante, yung kanina na nasa live, babae yun. Natuto siya doon lamang sa mga ipinopost natin na lesson 1, 2, 3, hanggang 10. Nagtaka ko nung kasi every Monday meron din kaming Arabic. Hindi ko akalain siya yung magbabasa lahat ng ipapakita ko. Kasi hanggang kami sa tapos yung 10 lesson, Ano talaga, yung mga advance, ano na ngayon, ganito rin ang tinuturo ko sa kanila, yung advance. Pero siya hindi siya advance kasi bago yakap ng Islam. Hindi ko inaakala na siya yung magbubuluntin na magbabasa kasi ano kami, hanggang lesson 4. interested talaga. Okay, lesson 4, pagka nakapagpaliwanag ako, meron susunod na mga exercise. Alam ko kung sino yung may mga natatanda doon. No? Sige, sabi, magunang kayo tuwing may pinapakita ko doon, siyang nagbabasa. Okay, Fakrun. Habla. Sabi ko, hindi ko makapaniwala. Sabi ko, paano mo? Sabi na, alam mo sir, kasi binibigyan ko talaga ng oras. Interested talaga. So, iyang sukun, di ba, pang lesson, lesson 4 ang lesson namin. Yung sukun. Mahirap yung sukun kasi hindi pataka, hindi kasari yung dama, di ba? Lima, fa'ro, ahsa, habla, marami na mga ano doon na medyo mahirap basahin yan. Pero lahat na nababasa. So, isa rin po yun sa nakita ko na talagang nagbigay ng oras. Inshallah, Abdullah, para sa sunod, okay. Pag-aralan mo baka sa next mag-review tayo mula alif, mula lesson 1 hanggang 3 lang. Mabilis. O para maka-ano ka. Tapos, sa kanilang lipat ng 4 at saka 5. Bumabalik pa rin tayo. Yung 4 ay ano yun, sukun. Okay, sukun. Tapos yung sa 5 ay ano yata, shadda. Hindi ko nagkamali. Sadda, madali. Sa next week. Agahan mo. Kasi Tanwin. Okay. Kung gusto ni mag-review, Oo. meron dyan sa ano sa YouTube na napakarami, di ba?
lesson 1, 2, 3, 4, lahat ko yan na i-upload po yan.